O siya, tahan na. Simula bukas, ituturo ko sa iyo ang mga dapat mong malaman at gagawin. Sabay ngiti nito sa akin. Hinaplos nito ang mahaba kong buhok. Napakaganda mong bata. Mukha kang anak mayaman. Papuri nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Lahat yata sila napagkakamalan akong anak mayaman. Sandali akong natigilan nang naalala ang panaginip ko kung saan nabanggit ko ang salitang Mami. Kinabukasan, alas 5 pa lang, gising na ako upang tumulong sa kusina. Pero ang sabi naman ni Nanay Len, hindi raw talaga iyon ang trabaho ko sa mansyon na iyon. Kagabi ko lang nalaman ang tawag sa napakalaking bahay na ito. Mansyon pala kung tawagin ito. Ang laki-laki, parang palasyo siya. Kagabi ko rin nalaman na wala ang mga anak ni Ma'am Alicia. Yung dalawang kambal, nag-out of town. Yung asawa raw nito ay nasa business trip at ang nag-iisang anak nilang lalaki ay nasa Singapore daw. Sa ibang bansa, namamalagi at ito raw ang namamahala ng mga negosyo nila. Hugasan mo na lang ito, iha. Ako nang bahala dyan. Agad naman akong tumalima. Sanay naman ako sa ganitong gawain at noong bata pa lang ako na ang pinapaluto ng mga kinikilalang mga magulang. Medyo naiilang lang ako at hindi makakilos ng maayos at kakaiba ang kagamitan dito. Napansin ko rin na habang nagluluto si Nanay Len, walang nagkukuntuhan sa mga ito kahit ang mga kasamahan nito sa pagluluto. Ang tahimik nila at nakapokus lang sila lahat sa pagluluto. Pari-pareho silang tahimik. Huwag ka nang magtaka, iha. Kapag nasa oras kasi ng trabaho, bawal ang nag-uusap, lalo pagdating sa pagluluto. Ayaw na ayaw ng mga Dimitri na umiiba ang lasa ng pagkain, kaya iniiwasan ng bawat isa na magkwentuhan sa oras ng pagluluto. Bigla naman akong napatango. Opo, Nanay Len. Kaya pala, alas 7 nang isama ko ni Nanay Len paakyat sa itaas. Second floor daw kung tawagin. Paunti-unti ay may natutunan naman ako. Paulit-ulit ko rin tinatatak sa isipan ko upang hindi ako makalimot. Maaga raw umaalis si Ma'am Alicia kaya hindi ko na ito naaabutan. Namilog ang mga mata ko nang makita ang napakalaking kwarto. Ang laki ng kwartong ito. Iha, ito ang kwarto ng anak niyang lalaki na si Alexander. Ito ang lilinisan mo, iha. Ingatan mo lang na huwag ka makasagi ng kahit na anong bagay na maaaring mabasag, ha? Opo, Nay. Kahit bihira lang siyang umuwi dito, araw-araw itong nililinisan. Ayaw na ayaw ni Dunya Alicia ng may mga alikabok, lalo na ang dalawang kambal. Tahimik naman akong nakikinig. Manghang-mangha ako sa ganda ng kwarto. Ang ganda-ganda ng kwartong ito at ang lawak-lawak, ang bango-bango rin. Wow! Ang gaganda ng mga disenyo sa loob. Halatang panlalaki nga ang nagmamay-ari ng kwartong ito. Hanggang sa ituro nito sa akin ang malawak na banyo, closet area ng lalaki at may sala din sa loob ng kwartong ito. Wow! Ang laki naman ng TV na ito. Pansin kong napangiti si Nanay Len. Pati kama, ang lawak din. Natuwa ito ng mahina. Ganon talaga ang mayayaman, iha. Lahat kayang bilhin dahil marami silang pera. Nang bigla akong napatitig sa malamig na bumubuga. Oh? Anong tawag po pala dito, Nanay Len? Lumapit naman ito sa akin. Aircon. Ang tawag dyan, iha. Dyan nagmumula ang lamig ng kwartong ito. Aircon? Oh, okay po, Nanay Len. Wow! May maliit ding refrigerator. Hindi makapaniwalang bigkas ko.
Nalaman ko kasi ito kahapon nang makita ko sa kusina ang napakalaking refrigerator. Kasing laki yata ng main door nila sa labas. Oo, iha, lahat sila may sariling mini ref sa loob ng kwarto. Ang galing-galing naman po, Nanay Len. Ang galing-galing naman ng bahay na to at napakayaman nila, di ba? Halika na rito, iha. Tuturuan na kita kung paano simulan ang paglilinis. Kagad naman akong tumalima. Marunong naman akong maglinis, ngunit kakaiba rito at may mga kagamitan na kailangang gamitin. Hindi katulad sa nakagisnan kong mga magulang. Tanging walis tambo at basahan lang ang ginagamit. Dito, ang dami. May pampabango pa, pang-spray, kung tawagin, may sabon din at may mop at kung ano-ano pa. Ang daming kagamitan para lang sa paglilinis ng bahay. Sa unang araw daw, tutulungan at sasamahan ako ni Nanay Len sa paglilinis hanggang sa matuto akong kung paano gamitin ang mga kagamitan sa paglilinis. Lalo akong namangha nang makita ang kwarto ng dalawang kambal. Ang ganda naman dito. Wow! Ang laki-laki ng frame na nasa loob ng kwarto ng mga ito. Magaganda silang lahat. Ngunit, iwan ko ba kung bakit nakaramdam ako ng takot. Napawaw ako sa kagamitan ng mga ito, lalo na sa dressing area. Ang daming magagandang damit, sapatos, sandal at kung ano-ano pa. Ang dami ring ginagamit sa katawan ng mga ito base sa nakita ko sa loob ng banyo. Doon ko rin nalaman ang isang bagay na nasa loob ng banyo. Ang bathtub, kung tawagin. Bathtub. Natawa pa nga si Nanay Len dahil sa sinabi ko. Akala ko kasi natutulog sila sa loob ng banyo. Doon pala ibinababad ng mga ito ang katawan nila. Naku, napaka-inosente ko talaga palibhasa. Hindi ko alam lahat. Pakatandaan mo, iha, huwag na huwag mong gagalawin isa man sa kagamitan ng dalawang kambal. Tanging paglilinis lang ang gagawin mo sa tuwing pupunta ka rito. Opo, Nanay Len, tumingin ito sa mga mata ko. Hindi basta-basta nagtitiwala si Dunya Alicia sa kahit kanino, pero ikaw, pinagkatiwalaan ka niya upang maglinis sa kwarto ng mga anak niya. Kahit naman inosente ako, alam ko ang pinupunto ni Nanay Len. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Len. Kahit naman po naging pulubi ako, hindi po malikot ang kamay ko. Mas lalong hindi ko kayang kumuha ng bagay na hindi akin. Hinaplos nito ang mukha ko. Huwag mo nang babanggitin na isa kang pulubi, ha. Hanggat maaari, kalimutan mo na ang nakaraan mo upang lubusan kang maging masaya. Sabay ngiti nito. Iha, tandaan mo, ha. Nahirapan akong lumunok. Siguro napapansin nito na umiiyak pa rin ako sa kalaliman ng gabi. Nangungulila ako sa mga totoo kong mga magulang. Gusto kong malaman kung sino talaga ako. Kung totoo bang patay na sila. Gusto kong malaman kung may kapatid ba ako. May tiwala ako sa iyo, iha. Nang unang makita kita ay magaan na ang loob ko sa iyo. Gusto lang kitang paalalahanan sa mga bagay-bagay hanggat maaari. Ayaw kong mapagalitan ka kapag umuwi na ang dalawang kambal. May kasungitan kasi ang mga iyon, pero kung maayos mo naman na susunod ang ipinag-uutos nila, walang magiging problema. Kaya tatandaan mo lahat ng biling ko, ha. Hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo ako. Iba ang gagawin ko at iba naman sa kasamahan natin at iba rin ang sa iyo. Mahabang wika nito. Tatandaan ko po lahat, Nanay Len. Nabanggit kasi nito sa akin na iba-iba palang trabaho ng bawat kasambahay. Si Nanay Len ang tagapagluto at mayordoma ng mansyon. At ako naman, maliban sa 3 kwarto na lilinisan ko, ay magdidilig ako ng mga halaman. Iba rin ang tagalaba, tagalinis ng buong bahay.
tagalinis ng napakaganda at napakalawak na swimming pool at may taga-ayos din ng mga halaman. Kailan po pala uuwi ang dalawang kambal, Nay? Biglang tanong ko. Pababa na kami noon patungong kusina. Sa susunod na linggo, iha. At ganon din ang asawa ni Dunya Alicia. Oh, ganon po ba, Nanay Len? At sa pagkakaalam ko, uuwi rin ang anak niyang lalaki. Ngayong bagong taon, si Alexander. Bigla akong natigilan. Para akong kinakabahan sa di malamang dahilan. Kumakabog-kabog ang dibdib ko sa pangalan pa lang ni Alexander. Dahil ang gwapo-gwapo niya. Who are you? Ay tabayo! Muntik na akong mapaigtad sa pagkagulat dahil sa nagkakagandahang bulaklak. Hindi ko namalang namalayan na may tao pala sa likuran ko. Mabilis akong napapihit paharap. Bigla akong napalunok nang makita ang magandang babae ngunit nakataas ang kanyang kilay. Nakakrus pa ang mga braso nito. Biglang kinabog ang dibdib ko sa kaba. Nakakatakot. Parang ang sungit niya dahil ang kilay niya nakataas na. I'm asking you. Umikas ang kilay nito na naging dahilan ng panginginig ng kamay ko. Kasalukuyan kasi akong nagdidilig noon ng halaman. 1 linggo na rin ako rito sa mansyon at naging magaan naman ang mga araw na lumilipas. Hindi ko lang masabi ngayon na may kaharap akong magandang babae ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi. Ano po yun, ma'am? Kanda utal-utal na tanong ko. Pakiramdam ko biglang pinagpapawisan ang noo ko. Napalunok ako nang kumunot ang noo nito. Para itong nainis hanggang sa magpakawala ito ng marahas na buntong hininga. Tinatanong kita kung sino ka. Ngayon lang kita. What are you doing here, Daniela? Automatikong napako ang paningin ko kay Ma'am Alicia. Palapit ito sa amin. Ma'am, sabay lapit nito. Bagong maid ba natin siya? Seryoso ang mukha nito nang bumaling ulit sa akin. Yes, siya si Nads. Siya ang tagalinis ng kwarto niyo ni Danica. But, no more but. Walang paniki dito, charot. Sa loob na tayo mag-usap. Pagpuputol ni Ma'am Alicia, lumapit ito sa akin, nakangiti. Nads, ito nga pala ang anak ko, si Daniela. Si Danica, makikita mo siya mamaya. Mabilis akong yumuko sa anak nito na ang sungit kong tumingin. Magandang umaga po, ma'am. Senyorita Daniela. Bigla akong napangat ng tingin. Senyorita Daniela ang itatawag mo sa akin. At saka ito tumalikod. Marahan namang hinawakan ni Ma'am Alicia ang balikat ko. Iha, pasensyahan mo na ang anak kong yun ha. Hindi ko naman siya pinaglihis sa ampalaya pero ang sungit-sungit. Pero may kabaitan naman yun. Gumuhit ang simpleng ngiti sa labi ko. Okay lang po, Ma'am Alicia. Ilang segundo akong natulala nang umalis ito sa harapan ko.